Good morning mga kagulong! This is your Rider K. Nagbabalik! Ang rider mong pangmalakasan kahit dinudugo, go, go, go pa rin! Walang makakatigil sa tita nyo dahil may pangarap to. Pwede nga, baon ka lang kasi sa utang ka mo. Today nga pala guys, dito ang ating delivery point. Napakagandang lugar dito sa Pampanga. This is Azure North. Di ko alam ano basa dito eh. Azure? Basta yun guys. Meron daw dyan na dagat sa loob. Hindi ko pa nakita guys kasi wala naman akong pera para pumasok dyan. Pero at least naghahatid ako dito sa may lobby. After ko nga maghatid guys, upo muna ako dito. Naghihintay ng deliver habang nagre-review. Ganyan talaga. Pag may goal ka, sipag talaga. Minsan nga, iniisip ko, magpaampon na lang ako eh. Ang hirap kaya maghanap buhay araw-araw, guys. Ako pa naman yung spoiled brat sa pamilya. Ayan nga, yung nagre-review, naglaro-laro pa. Di ko nga alam kung magmamature pa yung tita nyo eh. Here's to never growing up talaga. Madugo pala yung araw na to guys. Sobrang dugo. As in literal na madugo. Nakailang booking din ako after nito guys. Tapos dumiretso na ako kay mama. Meron kasi akong kinakainan na kantin nung nandun pa ako sa Rosie. Sobrang sarap ng luto nila guys. Kahit galing silang Bisaya, yung luto nila parang Kapampangan din. Pag kumakain ako dun sa karinderya ni mama, feels like home. Tapos lagi niya akong wini-welcome na parang sariling anak niya. So sweet. Mm. Ito sa'yo, Ben? At saktong-sakto nga nakita ko si Sir Vince, yung supervisor ko sa Rosie. Napakabait din yan. Sobrang fulfilling lang kasi na kahit wala ka na sa dati mong work, close mo pa rin sila and nakakausap mo sila na parang friendship lang din. At ayan nga, nakasabay ko pang kumain yung mekaniko namin at collector sa Rosie. Tamang kwento-kwento lang. Ito nga pala ni lunch po guys, para kahit papano healthy. Shoutout pala kay La Kuya, yung mga naging kasama ko dito sa store before ako nag-lunch. Thank you po for following! And after ko nga mag-lunch guys, umuwi ako dahil nagka-emergency. Meron kasing pula sa pants ko, alam niyo na yon. Kaya nagpalit ako ng pants at nagpalit ako ng kailangan pampalitan. At ayan nga't binabad ko na para yung mancha matanggal pag uwi, lalaban ko na lang. Heto lang naman yung main hassle ko, guys. Anyways, after ko ang ibabad to, nakikita niyo ba yung motor ko? Nakikita niyo yung box ko? Nagdi-dislocate. So, nagpaalam mo na ako kay Sir Da at kay Ma'am Admin na ipapagawa ko muna tong box para hindi na siya mahulog-hulog ng ganito. Ba't pa kasi tong box yung nahuhulog sa akin? Ba't di na lang kasi ikaw? Charing! At heto nga't bumalik ako sa nagwo-wood stash. Kahit hindi ko na ipaliwanag, alam na alam niya na yung kailangan gawin. Pinamasilyahan ko na nga rin yung paludo ko guys kasi ang ingay niya na kasi nga wasak na. Noong una kasing pinapagawa ko yung lalagyan ng box, wala pa akong pera. Tapos di ko padala yung box mismo kasi sobrang bigat. Kaya flat lang yung unang pinagawa ko. Pero ngayon sa mahod na, pinagawa ko na siya ng buo para hindi na nahuhulog sa akin yung box. Ayun na nga si kuya, inumpisahan na niya. Nangihinayang na ako mga kagulong kasi ilang oras din yung kinuha net. Diba? Imbes na nagde-deliver ako, ito pinapagawa ko. Kaso nga lang, mas okay na to para hindi ko na siya masyadong isipin. Kaysa naman sa masira yung mga orders ko. Or pwede rin, bigla na lang mawala yung box ko sa likod ko habang nagde-drive ako. Mas okay na talaga yung sigurado. Ewan ko ba guys, kakambal ko na siguro talaga yung gastos. Walang araw na hindi ako napapagastos. No ba yan? Anyways, kailangan naman to and worth it naman after. Ang sarap lang kaya sa feeling yung afford mo nang ipagawa yung mga needs mong ipagawa kaysa sa humihingi ka. Sobrang pasalamat ko nga sa Atad Patrol Service. Binigyan nila ako ng magandang trabaho na na-enjoy ko talaga. Ito na nga naayos yung paludo. Bilib ako sa batang to kasi ka bata-bata talented na magtrabaho. Medyo hirap nga lang siya magtrabaho under pressure pero matututunan niya rin naman siguro yon. Ayan nga't wala nang gulong si Tyro. Need kasi nilang idikit yung paludo kasi nga nawasak guys. Pag nagdadive ako ang ingay-ingay, napupunta siya sa gulong. Iba't ibang klase ng pandikit na nga yung ginawa nila dyan guys. Kaso talagang ayaw na. So, mas in-advise ako na magpalit na ako ng paludo. Less than 1,000 lang naman daw yung isa. Hindi na nila pinabayad sa akin yan. Pero after naman, nagamit ko siya ng mas maayos.
hindi na siya pumupunta sa gulong, so hindi ko na rin siguro kailangan magpalit. Salamat po, kuya. At ayan na nga, pinipinturahan na ni kuya yung box ko. Kaya kahit paano mo tignan, maporma pa rin yung motor ko. Ayan nga si Boy, nanginginig-nginig pa nung binabalik niya yung gulong ng motor ko. Sabi ko naman sa kanya chill lang siya magtrabaho. Nung ngang matuyo na yung pintura doon sa box, nilagay na nila yung box ng Atad Patrol. Ayan na nga at si kuya na rin yung nagtali. Thank you po, kuya. O, diba hindi na siya gumagalaw? Hindi na siya mahuhulog sa akin. Sana ikaw na lang. Charing. Hindi na nga ako pinabayad ng malaki ni kuya. Iniisip niya daw baka wala akong panggas. Sabi ko naman meron na akong kinita. Sabi niya naman, sige okay lang. Panggas mo na lang yan. Alam ko naman nag-i-start ka pa lang. Salamat po, kuya. God bless po. Ang bait-bait mo sa akin. After ko nga paggawa, dali-dali akong bumalik sa trabaho kasi sayang naman yung oras. Yun nga lang, wala pang nagbo-booking kaya nag-review muna ako sa gilid-gilid. At nung meron na, Kuya Vince naman yung nag-book sa akin. Sabi ko naman sa inyo, araw-araw may Kuya Vince na booking favorite talaga nila to. Sobrang sarap naman kasi talaga. Natikman ko na kasi yung mango o yung special mango. Located nga pala to sa Dolores, malapit sa simbahan. Kung alam nyo yung intersection na may McDo, dun yun guys. Sa mga nagpapaatad patrol dyan, you must try this. Promise di ka magsisisi. Nahiya pa si ate At ayun lang yan nangyari sa buhay ko for today's video. Thank you guys for watching! Bye for now!